Super Lolo Show. Well, magandang araw po sa inyo, mga co-senior citizens, mga super lolo at super lola. Okay, mga nakikinig. And welcome po sa araw na to. It's a very, sabi nga, it gets exciting by the day. Okay? Excited po tayo ngayon dahil meron tayong guest. But before that, let me call on my co-host. Okay, my co-host, Dr. Raul Palma. I-welcome po natin siya. Ayan, Doc. Kamusta po? Doc Palma. Magandang po sa ating panonood at nakikinig. Ayan, Doc Palma, sa mga hindi nakakaalam, is one of the top neurosurgeons in this country. And of course, he's a super lolo. Super lolo na rin yan. Kasama ko po siya and sabi nga, he is the expert. Marami po tayong pinag-uusapan ng past episodes. No? Episode 1, tapos itong episode 2, may mga tinakal tayo, all for senior citizens. Okay? Ngayong araw na to, okay, pag-uusapan natin ang isang very important, sabi nga topic na very common among us senior citizens na kinatatakutan natin. Okay, kinatatakutan at maraming, sabi nga maraming worries ang nabibigay at stress ang nabibigay nito. Ito ay ang topic ng hypertension. Okay? Hypertension. Pero Doc Palma, bago ang lahat, bumati po muna kayo. Hello. Okay. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw sa ating mga tao dyan sa BBM. Yes, oo. At Tayo, sana mo lang inyong mga blood pressure. Okay. And kanina, gusto kong batiin si Chairman Efren Rafanan. Efren Rambo Rafanan who is just here in the building pero sa dami ng ginagawa, busy, hindi ko makita. But anyway, Doc Palma, pagdaan niya, pababatiin ko siya. Anyway, before we start, Doc, dito sa hypertension for the first few minutes, gusto ko pong i-introduce yung ating guest. Okay? Yung ating guest, sabi mo nga, Doc, no? Nung nakita nyo, yung ating guest, hindi ko masasabing senior citizen ang itsura. Okay? She is the Vice President of the Senior Citizen Chapter in Zamboanga del Norte. How do you pronounce it, ma'am? Kalatunan, Sendangan, Zamboanga del Norte. I-welcome po natin walang iba kundi si Ma'am Fe Domdom. Welcome po, Ma'am Fe. Ma'am Fe is an officer, is a member of our CIA. Okay, ang ating CIA Bayanihan. Okay, yan po, na-flash po. Ma'am, bago po tayo, baka may tatanong din si Dr. Palma sa inyo, pero ma'am, pakilala po kayo, ano po ang ginagawa ninyo, ano mga exciting mga nangyayari sa mga ating senior citizen sa lugar ng Zamboanga del Sur. Ang aming pong mga senior citizens, bilang isa po akong Vice President, ay marami po kaming yung gustong malaman o yung about basir sa kasi maraming kailangan yung ating senior citizens sa ngayon. Lalong-lalo na po sa lugar namin kasi alam niyo po ang lugar namin marami pong medyo kapos. Okay. Ngayon po ang nais lang po namin sanang malaman, sir, yung anong maaasahan namin o mayroon ba kaming maaasahang tulong na magmula
sa ating Pangulong BBM. Okay. Okay, napakagandang tanong po niyan. Okay, and kanina nga kami ni Doc, we were viewing, no, tinitingnan po natin yung baka pwede nating i-flash, no, yung ating National Commission for Senior Citizens. Ito, maraming hindi nakakaalam nito. Maraming hindi nakakaalam sapagkat tayo mga senior citizens, ma'am, alam natin OSCA, Opo. di ba? Which is very good. Alam natin ang mga LGUs. Pero ito po, sabi nga, parang nilagyan ng overseeing, no, body, isang commission, no, isang commission. Ang pangalan po ay National Commission for Senior Citizens. Meron po tayong guest na iimbita from them one of these days para lalong, sabi nga, lalong mapaalam, no? Lalong malaman ang ating mga In fact, sa ating Zoom, pag uwi nyo po, because si Ma'am is going back to Zamboanga, yung flight po niya 5 is p.m. 5 p.m. o 5 a.m. 5 no? a.m. po. So, sabi nga, wala pang tulog si Ma'am, but we are already taking advantage of her strength, no, and time na nandito siya. Ang pinag-uusapan po natin ngayon, for the past several episodes, Ma'am, sa ngayon, no, is health, yung fitness. Isa po yun talagang Okay. importante sa senior citizens po. Okay. Ma'am, specifically, pero like I Sa said, akin you po? really look, you were an athlete, by the way, si Ma'am ay kabatch ni Lydia De Vega po. Lydia De Vega. She was a track and field, Sa Escalante, Negros Occidental po. okay, sa Negros Occidental. And nung sabi nga of course, kailangan fit na fit. Hanggang ngayon, fit na fit pa si Ma'am. Okay? And sabi nga, ito, masasabi mo, Doc, super lola. May mga apo na po ba kayo? Mayroon po. Meron na. Isa lang po ang anak Isa ko. lang. Okay. Pero isa. And yun nga, si Doc, ang topic natin ngayon, tamang-tama, ay hypertension. Tension. Ma'am, pag sinabi po, bago natin pakinggan si Doc, ma'am, ang hypertension po ba problema rin po sa lugar ninyo? Opo. Pero para sa akin po, hindi. Kasi wala po akong maintenance. Any maintenance po, wala po ako. That's Saka malinaw good. po ang mata ko. Doc, malinaw ang mata at walang Wow. maintenance. Wala po akong maintenance. Okay. Anyway, Doc, tamang-tama. Pero sa inyo po, sa Zamboanga, Marami po. marami. Marami sa mga senior citizens po. Yun po ang Okay. isang malaking problema. Okay. Alam niyo po, isa sa mga objective po ng stasyon natin, no, ng BBM ay makarating sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Ang ating chairman ay talagang yun ang kanyang advocacy na maabot, no, kung saan-saan mga lugar through media. Of course. May plano na po ako dyan, sir, para sa senior. Ayun, may plano na si Ma'am. May plano na ako para sa senior So, citizens. tamang-tama, last time, pinag-uusapan natin mga ehersisyo, walking. Ako no? po, every morning, Okay. nag-exercise po ako, nagpapatugtog po ako ng cha-cha, Doc, sumasayaw. sumasaya po ako mag-isa. Sumasayaw. Ito. Yan lang po ang ano. Nagki-TikTok po ba kayo? Hindi pa. Hindi pa. Okay. Wala ako niyan. Wala. Pero malakas naman po ba ang internet signal? May wifi po ako May sa wifi. That's very good because pagdating niya doon, i-interviewin natin siya. Okay, pakinggan natin si Doc ngayon. Maraming nag-aabang sa topic ni Doc na hypertension. Doc, take it away. Yes. Magandang hapon at magandang araw sa lahat ulit na sumusunod sa ating BBM. At nakakaya naman si Ma'am Pe. Ang tawag natin sa kanya dapat si super na hindi lola. Super na, hindi nga mukhang lola. Okay. Muntik na ako. Dahil yan ang pwede natin gawin exam ng senior citizen na defies the number rules. Iba talaga Yan. pag Gagawin natin model si Magpayag siya. Yan nga. Yes, Doc. Seryoso si Doc. Yes. Yes, Doc. I mean,
fit na fit. No? Fit na fit and yun nga, even her skin, everything. Okay, Doc. Ngayon, ang hypertension is, do si ma'am ay isa sa mga very, very few na sabi nga, hindi nagme-maintenance. Doc, ano po ba ang hypertension, especially related dito sa ating mga senior citizens? Okay. So, katulad ng ating napagtapusan yung last episode, no? Okay. Ang hypertension ay yung tinatawag na silent killer. Silent killer. Okay. Yes. Bakit kanya? At kami yung tao naglalakad dyan, kaya silang kamalay-malay na tumataas pala ng tumataas ang blood pressure nila. Kasi sa madaming tao po, hindi nagkakaroon ng simptomas agad-agad. So, yung iba yan, nakikita nyo, nagpo-collapse na lang sa kalsada o kung saan man, at doon palang nalalaman, mataas pala yung blood pressure. Okay? Ngayon, hindi pa yung pinaka nakakatakot sa mataas na blood pressure, yung mga endpoint complications niya. And isa na rito, yung susunod natin topic, yung stroke. Okay? At saka siyempre, pag meron kayong high blood, you are also prone to heart disease. Heart disease. Okay. Heart disease, kidney disease, and diseases of vision, retina. Retina. So, multi-organ system ang tinatamaan ng high blood pressure. Okay? So, definitely madaming risk factors. Una, yung pangangatawan. Okay? Obesity. And then, your lifestyle. Your diet, smoking, drinking, at yung inyong mga stress level. Okay. Stress. Okay? Stress. Kasi alam nyo, pagka mataas ang stress level ninyo, merong mga chemicals na pinupulit sa katawan. Okay? Yung mga chemicals na ito, pagka tumaas sila sa katawan, naliliit nila yung daanan o galuyan ng dugo. Yung mga arteries. So, napag maliit ang daanan ng dugo, pag bomba ng puso, then the heart would have to take extra effort to go over that high pressure. Yun po yung hypertension. Ngayon, ano po yung iba pang mga factors? Bukod sa nabanggit ko, importante yung diet natin. Alam niyo naman ngayon, in this age fast food, okay? Ang mga pagkain, punong-puno ng mantika, madali ang luto. Okay? Puro fried. So, yung mga excess na fat o cholesterol, yan iipon sa ating mga ugat, sa artery. Sinisira niyo yung wall ng artery, kumakapal. Sa pagdaan ng dugo, mataas ang pressure. So, anong mangyayari po sa puso? Dahil ang heart will have to take extra effort to pump the blood against a high pressure, pati ang puso ngayon, magkakaroon ng hypertrophy o paglaki. Enlarged heart. Aside from the fact na mababawasan din kayo ng blood supply. Magiging prone kayo naman sa mga heart attack o other heart diseases. Okay, so ganun din po nangyayari sa mata, sa brain at saka sa kidney. Basta mataas ang blood pressure ng katawan, kulang ang dugo na papasok sa mga organs ngayon. So slowly but surely, those organs will start to deteriorate. So unfortunately, pag ang brain mo matagal na kulang sa blood supply dahil sa high blood, pwede kayong magkaroon na Nako.
Okay? At pwede rin pumutok yung mga ugat sa brain na mas manipis kaysa sa mga ibang ugat sa body. Okay. So magkakaroon kayo ng hemorrhage sa brain. So yan na po mga detalye ng mga komplikasyon ng high blood pressure. Okay. So sinabi nga natin, aside from the smoking, diet, exercise, kailangan magpa-check up tayo. At least annual physical examination. Okay. Kasi sa panahon po ngayon, alam nyo ngayon, pollution, yung diet, yung stress level, napakataas. Ang babata po ngayon na nagkakaroon ng hypertension. Tama po yun. At ang babata rin na nagkakaroon ng heart attack at stroke. Ito po yun. Yan. So, kailangan po, ang number one prevention is yung annual physical examination. Okay. Doc, tungkol po sa regular check-up, alam niyo po ba na Opo. wala nang rason ngayon kasi napakaraming mga senior citizen ang takot na magpa-annual check-up. Hindi dahil sa takot in the sense na masakit yung pagkuha ng dugo, hindi yun eh. Takot sila sa gastos. Tama po kayo. Tama, ma'am? Tama po. Okay, takot sila sa gastos, pero alam niyo po ba, there under this administration, and I will send you the reference, but like I said, tingnan niyo yung website ng ating National Commission on Senior Citizens. Alam niyo po ba na libre na ang annual physical check-up? Check up. Yes, ma'am. Okay, tama. Ng ating mga senior citizens. Okay? At meron po tayong provision yan under the law. It was already approved. And antabayanan nyo yung mga announcements. Like I said, yung mga kung hindi kayo, yung mga hindi masyadong marunong pumunta sa internet, magpatulong po tayo sa ating mga anak, kapatid, apo. Okay, at ngayon para makita nyo yung website at saka yung mga announcements ng tungkol sa senior citizen, lalo na po sa annual physical check-up. Okay, Doc. And Doc, ako'y sabi nga, nung tinitingnan ko yun, nakaka-excite talaga. You were talking, Doc, about hypertension, yung mga nangyayari. Sabi nga ni Ma'am, okay, sabi ni Ma'am Fe, hindi siya nagma-maintenance. Wala po. Okay, at saka sumasayaw siya sa umaga. Exercise ko po yun, mga 1 to 2 hours po. Ma'am, ikwento nyo naman sa kay Doc, ikwento nyo sa amin, saka sa mga manonood. Opo. How, unang-una, ano ang typical na kinakain nyo po? Na yung food. Mahilig po ako sa gulay at saka isda po, yung mga tinola. Okay. Bihira lang po ako kumain ng karne. Okay. Prutas at saka saging po. Okay. At saka umiinom po ako ng Bloternate Okay. every day. Okay. Aha. Tapos po, ang exercise nyo, yung sayaw is regular. Regular po. Every day po. Okay. And early in the morning. Early in the morning. Kanina po nung isang episode, pinag-usapan natin ang walking namin, no? Opo. Ang walking, sana napakinggan nyo, napakaganda. Kinikwento ni Doc Palma ang importance ng exercise. And para sa mga nagsisimula, hindi kayo, dahil kayo ay very active na, Opo. ay walking ay very, very important. No? Kaya nga related to hypertension and everything. So, ma'am, congratulations. No? Wala kayong hypertension. Thank you. Wala kayong hypertension. Thank you, And sabi nga, Doc, si Ma'am Fe will be our model. Okay. Thank you, Ngayon, Doc. nabanggit ni Doc, no, after hypertension, nabanggit din ni Doc na in one of our episodes, yung nagsisimula sa letter D. Okay? Letter D. Na isa ring very common. No? Very common, I don't know if you call that a disease or a disorder. Si Doc na magsasabi. Ito yung sinasabing, well, the common is
meron ako yung diabetes. Ayun. So, diabetes, Doc, very common. Stats have shown that it is on the rise. Wala din ako niyan. No? Wala rin si ma'am na diabetes. That's good. So, Doc, your floor, diabetes. Okay. Una-una, congratulations sa Master. Thank you po, Doc. At kay Tunay na Nobel, ng isang senior na ang pangangatawan hanggang ngayon ay napaka-superior. Pati Okay. posture, Doc. So, Talaga si itong Coach. diabetes ay isang problema ng metabolismo. Tama po. Specifically, metabolismo ng ugal sa katawan, yung carbohydrate. So, dalawang klase ho yung diabetes. Yung isa, yung tinatawag na type 1 diabetes or juvenile diabetes. Sa type 1 diabetes po, pagka panganak pa lang ng tao, bata pa lang, ay may problema na siya sa metabolismo. Okay. Yun namang type 2, yung common sa adults, common sa atin, yung nagkakaroon kayo ng high blood sugar pagka kayo ay adult na. Okay? Opo. Yun ang yung more common sa type ng diabetes. Ano nangyayari po sa diabetes? Sa diabetes, yung asukal na dapat pumunta o pumasok sa mga cells ng iba-ibang parte ng katawan natin, iba-ibang organs, Opo. ay hindi pumapasok doon sa mga organ. Kung hindi, sila ay naipon sa loob ng dugo. Okay. Kaya ang tawag sa kanya, high blood sugar. Okay. Ngayon, meron dalawang causes. Okay. Doon sa isang cause naman, meron kayong pagkukulang sa hormone na insulin Okay. na nanggagaling o ginagawa ng ating lapay. Yung pancreas. Okay? Bakit so importante yung insulin? Yung insulin po ang nagdadala ng sugar mula sa dugo para makapasok sa iba-ibang cells ng katawan. Okay. Okay, kumbaga yung insulin po, yan ang pagbilis ng asukal. Opo. Okay? Hindi pa papasukin yung asukal kung wala siyang kasamang insulin. Tama po yun. Okay, yun yung isang type. Yung pangalawang type naman ng diabetes, okay naman yung kanyang insulin, Insulin. pero yung tissues ng katawan niya ay ayaw tanggapin ang kanyang insulin. Okay. Ayaw tanggapin. Okay? So ang tawag ho doon yung tinatawag ng insulin resistance. Yung insulin resistance. So yun ho yung dalawang klase na diabetes. Diabetes, ang tawag ho doon, diabetes mellitus. Mellitus, ibig sabihin, asukal. Okay? So, pagka ho mataas ang blood sugar niya, wala hong energy Walang energy. na papasok sa cells ng katawan. So, isa sa mga simptomas ng diabetes yung palagi ng hihina. Tataka yung pasyente, kain naman, o ito naman ang pagkain niya, pero bakit ang dali niyang manghina? Okay. At meron ibang mga tao na naapektuhan yung kanilang tipong. Actually, yung iba sinasabi, tumataba, pero madami may diabetes, tumapayat. Kasi alam nyo, pagka kulang yung asukal sa katawan, yung body natin push out of to become a substitute energy. So, papayat kayo. Yung na tumaba kayo. Baliktad. Ngayon, pagka matagal na ho yung inyong diabetes, lahat ng yung dugo na dumadaan sa kidney, papahirap sa kidney. Kung
yung pong glucose, yung sugar, malaking molecule. At mahihirapan ang kidney pag dumaan yan. Okay? So, eventually, yung diabetes will lead to kidney problem or even kidney failure. Kaya nakikita niyo minsan, yung may mga diabetes, tapos meron pa silang hypertension, uuwi sa dialysis o transplant. Okay? And then, together with hypertension, diabetes also destroys the retina of the eye. Okay? At ganun din sa ating brain at siyempre sa puso. Okay. Ngayon, isa sa mga symptoms ng diabetes din, yung pong palaging nauuhaw. Yun, ihi din. Ayan. Gusto nyo palaging uminom ng tubig. Okay. Pangalawa, palagi kayo nagugutom. Minsan kakakain nyo lang, nagugutom na naman kayo. Bakit kanyo? Dahil nag-detect ng ating brain na kulang yung asukal na pumapasok sa ating mga cells, sa tissues. Okay. So, uutusan niya ngayon ang individual na may diabetes na kumain pa ng kumain. Okay. At pangatlo, yung diabetes na nagkakos din siya ng yung hindi ng ihi. Yun, tama. Ayun. Kahit sa Okay? Yan tatlong yan ang classic symptoms ng diabetes. Palagi nauuhaw, palagi nagugutom, at ihi ng ihi. Okay, kasi yung kidney ninyo, unang-una, inaalis niya yung sugar, kaya palagi ko yung ihi. Tapos, it may also be a sign of early kidney failure. Okay? So, katulad ng hypertension, yung diabetes is another silent killer. Magugulat na lang kayo. Mga komplikasyon na ang aabutin nito. Kaya pala, coach, na komplikasyon. Kaya pala, Doc, no? I mean, it's a very serious thing, ha? It's a very serious thing. Doc, okay, so may mga symptoms, di ba? Let's say, okay, may mga symptoms si Lolo o si Lola nagkakaroon ng simptomas. Paano niya malalaman na talagang diabetes yan? And ano ang dapat niyang gawin? Tama po yan. Okay. Ang dapat gawin po yan, tinatawag na screening. Okay? Screening. Screening. Okay, screening. Yes. Ibig sabihin, bukod doon sa annual physical examination na gagawin ninyo ng family doctor o doon sa health center, pagka nagkaroon kayo ng mga simptomas ng diabetes, gagawa niya kayo screening procedure. Like for example, unang-una, siyempre, yung history ninyo sa pamilya. Okay. Because yung diabetes po, it is considered, although not totally proven, Yeah. napapasa from one generation to another. Okay? So, importante nga yan. Every alam sa mga kabataan, pag meron kayong history sa family ng diabetes, let's say one side, mother side, or father side, or both sides, then you start preventing it by eating the proper diet, doing regular exercise, okay, and controlling your stress level. Kasi meron din huli tayo yung same chemicals na nagpapataas ng blood pressure during stress. Ayun din nagpapataas ng blood sugar. Ayun. So related talaga, Doc, no? Okay. Related talaga. Ang stress. Related talaga sila. Okay? Hindi ko lang alam kung mag-asawa sila pero related sila. Okay? So, screening, number one screening dyan yung tinatawag na testing sa blood sugar, yung fasting blood sugar. No? Okay, So, FDS. i-instruction yung pasyente na hindi kakain at kakain mo for around 8 hours to 10 hours. Okay. Tapos sa umaga, kukunin yung blood sugar niya.
Okay, at meron tayong mga normal reading ng fasting blood sugar. Usually, ang normal fasting blood sugar ay hindi lumalagpas ng 100. Okay? Pero po tayong tinatawag na pre-diabetes stage. Okay. Okay? Ano ba yung pre-diabetes? Pagka kayo, kahit wala pang symptoms, pero yung inyong blood sugar is between 100 to 124, ang tawag ho dyan, pre-diabetes. So, may warning sign na kayo. Kailangan maging mapait na kayo sa inyong pangangatawan, sa inyong lifestyle. Iwasan na ninyo yung mga masasakit. Okay. Pagka ho ang blood sugar nyo, fasting, ay 125 and above, Ayun. then that is already diabetes. Okay? Frank diabetes, at laboratory-wise yun, ano? Kasi madami yung may diabetes, walang symptoms. Okay. So madami pang iba. Meron mo tayo yung tinatawag na HbA1c. Yung HbA1c ho, ito ho yung pinaka-accurate na screening. Kasi po, dinedetect mo yung blood sugar ninyo for the last 3 months. Yung average sugar nyo for 3 months. Kaya ano siya, more accurate. More accurate. Yun ang mga basic screening. Ganun pa diba? Pero pwedeng sa ibang araw na lang, sa ibang pagkakataon na lang. Pero yun ang basic. Pagka mo talaga nakita yung sugar mo, meron ng nasa delikador, sisimulan na ho yan. Okay. Ngayon, pag gamutusan na yung diabetes, hindi naman agad-agad na, mataas yung sugar mo, ito gamot, hindi ganun. Okay? Ang unang-unang ginagawa dyan is lifestyle modification. Lifestyle Ayan. modification. Kaya hindi nyo si Ma'am Pe. You eat fresh food. Okay? Hindi yung fast food. Okay? And then, you have regular exercise. Ayan, nabanggit nyo si Ma'am Pe, cancel ang kanya. No? So, bakit niya ginagawa yun? Doon siya nag-i-enjoy. Yes. Tama po yan. Ang exercise dapat pag-enjoy ka. So, individual po yung exercise. Walang exercise that fits all. Kasi lumalabas Okay? ng pawis. So, depende sa tao, depende sa pangangatawan mo, at kung ano ang history mo. Si Ma'am Pe, athletic siya dati, kaya walang problema sa kanya. 1 to 2 hours of dancing. Pero sa mga hindi aktibo, pag 1 to 2 hours of dancing every day, baka atakirin na sa puso. Doc, Okay? So, sa kanila, walking muna, nakatahan. Gradual. Ayan. Doc. Tapos syempre, yung pag-inom, at saka yung mga iba-ibang extracurricular, kawasan na yan. Yun ang lifestyle modification. Wala ako niyan. And then, you repeat the screening. Now, after repeating the screening, tumataas pa rin ang blood sugar, o ganun pa rin, then the doctor will start to do simple blood sugar medication. Una, isa munang tableta, tapos pag-testing ulit, gagawin niyang 2 o 3 combination. Okay? Hanggang sa mag-decide ka na kailangan nila ng insulin. Yun. Okay? Ngayon, araw, merong maling na paniniwala. Pag insulin ka na, seryoso ka na. Yung condition mo, hindi naman gano'n. Lalo sa ngayon, yung mga endocrinologist natin, yung mga nag-aalaga sa diabetes, mga diabetologist, minsan, nag-i-insulin sila agad para mabilis bumaba yung sugar. Okay. Bakit kanyo? Para maiwasan ang pagkakaroon ng komplikasyon. So yun, huwag kayong matakot kung sinabi ng doktor nyo, i-insulin kayo. Ibig sabihin kayo seryoso na.
Unang-una gusto niya pababain ng mabilis ang blood sugar para hindi kayo nagkaroon ng Okay. Yeah. Okay, Doc, marami pa yan. In fact, diabetes is a consistent, one of the consistent topics na pag-uusapan from time to time ng ating butihing doktor. And it's serious. It's something that we really have to address. Sabi nga, as senior citizens, gusto pa nating makita yung ating mga apo na lumalaki. Gusto nating ihatid ang kung maaari ang ating mga mahal sa buhay, ihahatid natin sa simbahan or whatever, no, wedding, lahat. And this is, it calls for a very serious, okay, serious. When I say serious, it means intentional thing on our part na talagang seryosohin ang ating kalusugan. Okay? Now, okay, we go now to the, sabi nga supplement of the day, but before that, I just want to, sabi nga let everybody know na huwag kayong matakot magpa-screen, huwag kayong mag-atubili. Do not hesitate na pumunta sa inyong medical practitioner, your favorite medical practitioner, yung mga doktor, para malaman kung as early as possible kung ano ang kailangan gawin. And of course, i-discuss din ni Doc mamaya ano ang mga prevention, ang mga preventive. Okay, wala pa akong diabetes o medyo mataas-taas na rin yung sugar. Sabihin natin, ano ang kailangan kong gawin bukod sa exercise, tamang pagkain? Ano ang kailangan kong gawin para at least hindi umabot sa point na tumaas ang aking Meron bang vitamins o food supplement? yeah, sabi nga, no? So, bago po tayo mag-break, meron po ba kayong babatiin, Ma'am Fe, sa Zamboanga? Mayroon po ang aming pong mayor. Okay, pakibati po. Magandang umaga po o magandang araw po sa aming butihing mayor nga si Rosendo Dodoy Labad-Labad po at sa aming congresswoman nga si Ma'am Glona Labad-Labad at sa aming governor nga si Ma'am Nini Halosos. At Okay. sa aking pong buong pamilya at kaibigan. Okay, madalas nyo. Kapwa po na aking senior citizen Yun! sa buong pong Pilipinas. Buong Pilipinas po at makakasama natin palagi. Opo. Madalas si Ma'am Fe, though I know she is very busy with her chapter, no? With her chapter. In fact, nandito siya sa Maynila also to attend to a lot of things, no? Sa CIA. Sa CIA. Baka dito ako maging busy din. Di ba? Very busy siya sa CIA, very busy siya sa pagiging VP niya at marami pa ho yan. Ngayon magiging busy siya dahil i-interviewin siya lagi ngayon from time to time dito sa The Super Lolo Show. So break muna tayo. Thank you. Coach. The Super Lolo Show. Okay, eto po at nandito na po tayo, nakaalis na po ang ating guest, no? Na batang-batang hitsura. Sabi nga si Ma'am Fe Damdam. We will be seeing her via Zoom pagdating po niya sa Zamboanga. And she'll be a regular guest dito sa atin. Congratulations po sa inyo at sa puso niyo para sa mga senior citizen. Okay, Doc, vitamins or supplement of the day ang ating panghuling topic. Okay? But bago yan, may trivia tayo. Yes. May trivia tayo. Yes, sure. Trivia. Okay. Sa mga nanonood, natatandaan niyo pa po ba ito? Nako.
Hindi si Bruce Lee yan, ha? Hindi si Bruce Lee. Pero ano po yan? Ano po yan? Shock. Ang tawag natin dyan ay shock tong. Okay? Yung shock tong, sabi nga, ang paniniwala ng ating mga tatay, nanay, lolo at lola, at nakita ko na rin to dati nung ako'y siguro mga 10 years old. Nakita ko tinatago ng aming kasama sa bahay. Okay, ito po pala ay considered na health drink. Kahit ito ay may alcohol ng kaunti, sabi nga pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Yun ang sabi, ha? Hindi ko sinasabi yan. Yun ang claim, yun ang sinasabi nila. Pero sa ngayon, sabi nga, meron tayong, in the advancement of science, at saka hindi lang yun, napakarami natin dito sa Pilipinas ng mga sources ng, sabi nga, herbal drinks. Okay? Meron po ngayon tayong tinatawag na isang drink na talagang proven. Okay, hindi basta claim, proven and FDA approved. Doc, ito yan. Ang Maharlika, Royal Maharlika. These are drinks, okay, na dragon fruit, guayabano fruit, at saka bignay fruit. Healthy drink ito. And we will be you can check you can check our page, FB page sa BBM Media kung paano po mag-order nito, but I am telling you this is sabi nga this is a healthy drink para sa ating, lalo na para sa ating mga senior citizen. Doc, can you tell us just a little about herbal drinks and why it is important para sa ating system? Yes. Unang-una, napakaganda ng comparison na ginawa ninyo. Hindi ko alam na naabutan niyo pa pala. Hindi ko naabutan. Anyway, whether true or not, based on testimonials, sinabi nila, mahusay yung totoo. Anyway, in this day and age, sabi nila, everything is evidence-based. No? So, hindi pa pwedeng may mga proof lang. Okay. Ayun, yung mga herbal supplements na tinatawag natin, they really have a place in order for health management. Okay? Because we need good supplements because there are many times that diet alone cannot provide all the essential nutrients that we need. Okay? And remember that all of these nutrients inside our bodies, they also have their origin from plants and herbs. And so therefore, even the pharmaceutical industry is dependent on these plants and herbs. So it's not surprising if there is really value in this herbal supplement or drink, no? And if you know the origin of Maharlika, I'm sure that it was done in the best of quality. That's why nga royal na, Maharlika pa. Okay, so double royalty, sabi nga. Okay, so ayan po. Speaking of supplements, the supplement of the day is iron. Okay, Doc, iron. Pag sinabing iron. Okay, Doc, ano bang iron? Okay, iron is mineral. Okay? Mineral siya
na katulad ng mga ibang mga klaseng figura sa katawan ng tao na involved siya sa many processes and metabolisms together with enzymes and hormones. They dictate the pace and accuracy of metabolic processes in the body. And so therefore, iron is important in growth and development. But more specifically, iron is known to produce proteins called hemoglobin and myoglobin. So what is hemoglobin? No? I'm sure lahat sa inyo nakuha ng blood count. Dugo. Makikita nyo doon, hemoglobin count. So, importante po yung hemoglobin because hemoglobin is the protein that delivers oxygen from the lungs to the different parts of the body. Okay? Hemoglobin delivers oxygen to different parts of the body. And so therefore, if you have a test of blood and your hemoglobin is low, then that can be a reason for a serious disease called anemia. Okay. Okay? Ang tawag dyan, iron deficiency anemia. Kahit you have proper oxygenation coming from the lungs, if you lack hemoglobin, then your oxygen will not be delivered to vital parts of the body. So anong makikita po ninyo sa attempt na merong iron deficiency? Unang-una, palagi nang hihina. Kulang sa oxygen eh. Pangalawa, yung pag-iisip nila hindi malinaw. At makikita ninyo sa mga mata nila, no? Na magkakaroon ng palo o pale yung kanilang mata, no? Okay? At pati pangangatawan, at minsan makikita nyo sa kanilang nail beds, no? Na there is pallor. Okay? So, talagang very, very serious lack of energy. Hindi ka nakakafunction very well. Okay, the other protein, yung myoglobin, actually delivers also oxygen, but specifically to the muscle. So, Muscle. ganun din ho mangyayari. Okay. Pagka kulang kayo sa protina na yan, kulang sa energy ang muscle niyo. Dahil kulang ng oxygen supply. Okay. Doc, So there, in a nutshell, yan po yung pinaka-importante sa iron. Growth and development, oxygen delivery to different parts of the body and the muscle. okay. Doc By way Sam, of hemoglobin and iron. paano natin makukuha tong iron? I mean, where do we get it? Well, ang kagandahan nito, ang iron naman nakukuha sa madaming kinds of food. Okay? Sa mga meat product, sa vegetable, makukuha ang iron. So, lalo ngayong panahon na ito, you really have to have a good balance in your diet Yes. if you become iron deficient. Okay. Now, just a word of caution because there are people who become anemic na akala nila iron deficiency. Yung pala, merong ibang problema. Meron silang mga bleeding somewhere, no? Na slow bleeding na hindi na discover. Pero slowly but surely, decreasing the hemoglobin or blood count. And then, itong deficiency na ito ng iron is also correctable not only by the food sources, but also there are of course many supplements available for you. Ngayon, huwag na ho kayo magtataka pag uminom kayo ng iron supplement because you will notice that your waste product, when you do bowel movement,
magiging dark yung inyong waste product. Iitim. Itim, opo. Okay? So, ano po ang implications nito? Pagka kayo binabantayan nyo sa pasyente na baka meron siyang bleeding sa gastrointestinal tract, sa intestine, dapat i-hold nyo muna yung iron sapagkat you may have a false positive or symptoms. Okay? Akala nyo, nag-bleed yung pasyente, yung pala dahil sa iron. Dahil sa iron, kaya po nangingitim. Yeah. So, isa yun sa mga precautionary measures pag iron. May mga supplements po ba nabibili sa butika, sa pharmacy na iron? Napakadami. Okay, so... Napakadami. And, at saka ito pa pala, kasi isa sa mga objectives natin sa show na ito ay pabulaanan yung mga myths and legends. Yes, Doc. Yes. In fact, nakakalungkot dahil yung ibang mga advertising company hindi sila nagkukonsulta sa medical people. Tama. Okay. Of course, hindi natin dapat yung commercial na yan, pero sa commercial na yan, nagagumamit pa ng beauty cream. Sinabi na low blood siya. Okay? Yung pala, mababa ang hemoglobin, anemia. Okay? So do not confuse anemia with low blood. Oh, Yung low blood is deferable to the blood pressure. okay. Low blood pressure. So, myth yun, di ba, Doc? Pagkakulang Myth. sa hemoglobin, ang tawag doon anemia, hindi low blood. So, kaya nalilito yung mga tao. Yung mga ganun, na commercial. Napakaganda nun. So, Okay, thank you. isang myth, Doc, ha? Isang myth is ang anemia ay hindi low blood. Ang isang myth. Okay, hindi ko pwede tawagin low blood. Okay, ang katotohanan. Pag low blood na yun. Okay. So, ang myth doon Kasi is... low blood is used for blood pressure. Yes, okay. Ang anemia naman, Is specifically, bababa yung hemoglobin. okay. So, yan. Kaya laging kailangan magpatingin sa eksperto. Okay? Pag magtanong. Marami sa panahon ngayon, hindi basta Google, hindi basta YouTube. Sabi nga, magtanong sa mga eksperto, napakarami natin eksperto, and lalo na po sa mga senior citizens natin, okay, naandyan po ang mga health center na Yes. mga health center, mga ospital who are willing, very very much willing to assist, no? Sabi nga, to assist you and to answer your queries. Lalo na ngayon sa administration natin. Yes. Well-improved na ang ating mga local government health unit. Yes, Doc. That is true. Yan, isa yan sa mga topic natin, makikita natin, papakita natin, or sasaad natin yung mga benefits, no? At saka kung ano yung mga ginagawa ng ating pamahalaan, lalo-lalo na sa ngayon, para sa ating mga super lolo at super lola. Okay, marami po tayong tatalakayin, marami po tayong guest na iimbitahin pa. Kami po ni Dr. Palma ay patuloy na magseserbisyo sa ating mga senior citizens, and one of these is through our Super Lolo Show. Bumati po muna kayo, Doc, bago po tayo magtapos. Well, ako'y nagpapasalamat sa bayan ninyo, BBM, at sa ating butihing chairman, si Chairman Rambo Rapanan, at sa bunod ng BBM station. At maraming salamat sa lahat ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat, Coach Gus. Marami pong salamat, Dr. Palma, sa inyong oras. Si Doc Palma ay isang very, very busy
person, hindi basta-basta nakakagilap yan at nakakausap. I have the privilege and honor of being able to, sabi nga, to reach out to him para dito sa ating show at marami pong iba pa. So anyway, nagpapasalamat din po kami, sabi nga ni Doc, kay Chairman Rambo Rafanan, ang ating butihin chairman. Also, kasi silip-silip lang ng ating Vice President, no? Si Sir Benny Malikdem. And of course, na busy rin. And of course, ang ating station OIC, okay, si Sir Benjamin Amba. And nagpapasalamat din po kami sa ating mga henyo sa IT na hindi ko alam kung paano nagiging possible itong mga ito, no? They're really very talented, they're really very good. Kudos sa inyo, lalo na si Sir Bilog at si engineer na andyan lang at laging nakaantabayan sa ating mga ginagawa. So maraming po salamat. Again, salamat po mga Super Lolo at Super Lola. Sa muli, abangan the Super Lolo Show. Age is just a number. Stay happy, stay healthy. The Super Lolo Show. Ito ang BBM, Bayanihan Broadcast Media.